Magandang araw mga kapadyak. Ayan. Ngayon po, ang ganda ng panahon dito. Medyo ano, ayan, medyo maaraw. So ngayon po, ang plano ko po mga kapadyak ay ano, magbabike po ako sa labas para subukan ko yung ano, yung gulong na na-install ko o yung naikabit ko nung nakaraang video. Kasi nga hindi ko pa siya nasubukan dun sa ano, sa loob talaga ng ano, ng kagubatan o sa trail talaga. Tapos pag-usapan nga po pala natin yung mga katanungan ng ibang kapadyak natin diyan na ano na gusto sana magpakabit ng motor doon sa ano sa bike nila. Kaya lang hindi ko naman sila matulungan kasi nga hindi po ako sa Pilipinas nakatira, nasa ibang bansa po ako. So ayan po mga kapadyak, kwentuhan po tayo para bibigyan ko po kayo ng ibang tips na ano na pwede nyo gawin para kayo na po yung talagang magkabit niyan. Huwag po kayo matakot. Ayan. Kita-kita po tayo sa daan. Ayan mga kapadyak, nandito na po ako ngayon sa, ano, sa lumang ano, football stadium. Ayan, kung napapansin nyo, ayan, malawak na ano, laruan po ng football sa na yan. So, ayan, andito na po yung bike. Ayan. Sa mga hindi nga po pala nakapanood ng video na last time na sinasabi ko, ito nga po pala yung na, ano, naikabit ko na bagong gulong. Pang e-bike po talaga to. Nobinik na ano, na pang e-bike. E50. Ayan. So, kung napapansin nyo po yung mga ano niya, mga knobs niya rito, yung mga spikes. Ayan, napapansin nyo, pareho po dun sa ano, halos sobrang pareho dun sa ano, sa normal na Nobinik. So samahan nyo po ako mga kapadyak, ano, magbabike lang ako, ano, paikot dito siguro sa skugi namin. Tapos hinto ng konti, magkakape-kape. Ayan, tapos tamang kwentuhan. Ganda ng panahon dito mga kapadyak, ano na, medyo mainit. Kaya nga medyo masarap i-bike. Yung daan nga po pala dito sobrang matarik, grabe. Tapos mataas. Sarap. Ayan, ngayon mga kapadyak, ano, kwentuhan tayo habang nagkakape. Sarap. Iba talaga mga Pinoy, kahit na gaano kainit, pawis na pawis, pero kape pa rin yung iniinom. Kahalip na malamig na tubig. Ayan mga kapadyak, ano, nasubukan ko na yung ano, yung bike kanina. Yung gulong niya kasi medyo basa yung daan dito kasi nga nag-uulan nung nakaraan. So kahit dun sa mga damo, saka dun sa medyo mabato, ayun, maganda yung kapit nung ano, nung gulong. Sinubukan kong nagsingko kanina tapos binilisan ko rin sa ano, kasi loose yung ano niya, yung mga grava dun sa ano, sa daan kanina na dinaanan natin. Ayun, pero okay naman, kumakapit talaga. Sarap talaga. Ayan mga kapadyak, yung mga wala pang bike dyan, bumili na kayo ng bike, oh. Sarap. Ganitong buhay yung ano, dadanasin nyo. Magandang lugar, nakaduyan. Malamig yung ano ng hangin, nagkakape. Oh, meron pang saging. Nature, ayan. Ngayon nga po pala mga kapadyak, pag-usapan naman po natin yung, ano, yung mga
mga sinabi ko sa inyo kanina. Kasi nga po, sa isang video ko halos ang mga comment talaga kung paano magkabit ng nung motor dun sa sa normal na bike. Kala ko may tao. Okay. Yan po yung nakukuha kong comment palagi na magkano daw po yung pakabit kung ako magkakabit para sa kanila. Ayan, sa lahat nga po pala nagtatanong na pasensya na po kayo na hindi ko kayo matulungan kasi nga po wala po ako sa Pilipinas mga kapadyak. Sa Norway po ako nakatira sa ibang bansa. Kaya nga po kahit gusto ko kayong tulungan, hindi ko po kayo matutulungan. Pero ang masasabi ko lang naman po sa inyo, yung mga gusto pong magkabit na nakabili na o yung mga bibili pa lang, wag po kayong matakot na magkabit mga kapadyak. Kasi nga po ako, ilang taon na po ako nagkakabit ng ganyan. Pero syempre sa simula, wala po talaga akong alam dyan na wala akong idea kung paano ikabit yan. Hindi ko alam kung anong tools, hindi ko alam kung anong sukat talaga ng bike. Pero syempre po lahat po ng mga ganyan, masa-search nyo naman po yan sa Google kundi man sa sa YouTube. Mapapanood nyo po yung mga video. Lalo na po yung bafang mga kapadyak na siguro mga ilang libong video na po yung makikita nyo dyan na kung paano ikabit yan. Huwag po kayong kabahan na magkabit mga kapadyak. Ang importante lang po naman dyan na kailangan po, alam nyo po yung sukat ng nung bottom bracket. Ayan, yan po yung ulit-ulit ko palagi. Kasi sa bottom bracket po mga kapadyak, dyan po ikakabit yung yung mismong motor ng bike. So kung alam nyo po yung sukat nyan, kung sakto po. Kasi ang normal na bilog po ng ng bottom bracket mga kapadyak ay mga 34 to 35 po yan, millimeter. Yan po yung yung diameter po ng yung bilog niya, yung butas. Tapos ang haba naman po niyan, yung pinakalapad po niya ay man po 68 to 73. Yung pinaka normal na bike na po yan. So kung ganyan po yung sukat ng bike nyo, saktong-sakto po yan mga kapadyak. Easy po yan. Kasi ang mahirap na part lang sa sa pagkakabit ng bike ay ng motor sa bike natin ay yung sa simula, yung wala kang tools na gagamitin para baklasin mo yung pedal, yung crank arm, yung bottom bracket. Pero kung ako sa inyo mga kapadyak, kasi may video ko na ganyan na kailangan bibili muna kayo ng tools na para pangtanggal ng mga yan. Pero kung gusto nyo magtipid, ang bilhin nyo na lang mga kapadyak o hindi na kayo bibili. Ang gawin nyo na lang, punta kayo sa bike shop, ipatanggal nyo yung bottom bracket nyo. Mas makakamura kayo, hindi nyo kailangan ng tools. Kasi kung malinis na yung bottom bracket nyo, wala na lahat. Wala nang crank arm, walang pedal. Ayan, maikakabit nyo na mga kapadyak. Kasi yung motor kit, saka yung battery, yung lahat po na yan, pag binili nyo yan, yung motor, may kasama po na tools yan na pangkabit. So hindi na po kayo mahihirapan. Napakadali lang po. Sundan nyo lang po yung mga video na ginawa ko kung paano ikabit. Kahit i-post nyo po yan, tapos ulitin nyo lang yung pag-play. Grabe, makakaya nyo po yan mga kapadyak ko po yung kabahan. Easy lang naman po yan. Tapos ang importante pang bibili nyo, yung sinasabi ko sa inyo na yung bottom bracket na spacer. Yung bilog, ayan po yung nasa yung nasa picture. Yung pong ikinakabit sa Kasi nga po kalimitan ng pagkakabit ng motor, yung motor mismo tumatama dun sa sa mismong chainstay ng bike. So hindi niyo po pwedeng ikabit yun kung tumatama. Kailangan niyo ng bottom bracket na spacer. So wag niyo pong pipilitin mga kapadyak na ikabit. Kasi yung mismong bilog po na tumatama dun sa chainstay, may po yun. Meron po yung gear na umiikot po yun. So kung maipit po yun, po yung yung gearing. Masisira po yung motor nyo. Pero wag nga po kayo matakot mga kapadyak. Makakaya nyo po yan. Tiwala lang talaga sa pagkakabit. Saka syempre halimbawa kung may katanungan naman kayo, kung nagkakabit na kayo tapos medyo nag-aalangan kayo, pwede naman kayo mag-message sa akin dun sa mag-comment kayo sa YouTube. Para titingnan ko kung yung matutulong ko sa inyo. Sa mga kapadyak nga po pala natin dyan na nakapagkabit na ng ng motor nila, ng BBS HD, BBS 02,
o yung kahit mga hub na motor. Ayan. Balitaan nyo naman po ako kung ano pa yung mga ano ba yung mga na-experience nyo sa sa pagkakabit. Tapos yun, pagkatapos ng pagkakabit nyo, yung ano ba, nasiyahan ba kayo? Satisfied ba kayo dun sa sa motor na nabili nyo? Tapos sa battery, kasi nga po kalimitan po sa mga nagtatanong sa akin. Ayan. Tungkol po sa battery, kung ano po ba yung range o ano po ba yung layo ng ng nararating ko dun sa battery ko. Tapos yung ganyan po mga tanong mga kapadyak, wala naman po talaga makakasagot niyan kasi nga yung battery po o yung range na makukuha natin, depende po kasi yan sa riding style na ginagawa nyo. Yung halimbawa ako po, mahilig po ako sa mataas yung assist. Gusto ko po yung parang lumilipad yung bike. Yan. Kasi pagka halimbawa mag-isa lang ako nagbike pares ngayon, gusto ko po yung ganyan na pagbabike kasi nga nai-enjoy ko talaga yung lakas ng motor. Kaya nga po sinusulit ko. So ang meaning po kung napakataas po nung assist na ginagamit nyo, syempre yung range o yung layo ng mararating mo medyo mas maikli kumpara sa normal. Pero syempre kung halimbawa kung nakipagbike ka kasama yung pamilya mo o kasama yung kaibigan ganyan. Tapos ang ginagamit mo lang na assist ay number 2 o number 1. Syempre yung range mo parang madodoble syempre. Mataas yan. Malayo yung mararating mo. Tapos depende rin yan sa mga daan na pinupuntahan mo mga kapadyak. Halimbawa dito sa amin sa Norway, kahit saan ka pupunta dito maraming matatarik na paahon. So yung mga paahon na yon, malakas kumain ng battery yan mga kapadyak. Tapos depende kung mahangin din, kung pasalubong ka sa hangin. Ayan. Kumakain din yan Tapos yung type ng ng daan, halimbawa madamo. Yung madamo at saka yung mga halimbawa yung mabuhangin, ganyan yung mga malalambot. Mga ganyang tipo ng mga daan, yan yung malalakas din kumain ng battery. Kaya nga po yung mga nagtatanong sa akin na ganong kalayo, hindi ko po yan masasagot, pasensya na. Tapos depende rin po yan sa timbang nyo. Siyempre kung magaan ka, kung magaan yung rider, siyempre malayo yung mararating mo. Si Mrs. nga napakagaan. Minsan nga ako nakakadalawang charge na ako, siya isa pa lang. Malaki po kasi yung diferensya ng timbang namin. So yun po, marami pong nakaka-epekto rin sa range ng natin ng pagbabike. Kaya nga po depende na lang po yun sa inyo. Kung meron na po kayong e-bike, nyo lang po, mag-experiment po kayo sa mga pinupuntahan yung mga daan na kung ganong kalayo talaga. Pero dito sa amin mga kapadyak sa Norway, ang type ng ng pagbabike ko, tapos sa mga daan dito medyo maraming paahon din. Tapos ako yung way na kasi ng pagbike ko, halimbawa nagbabike ako kasama yung yung pamilya. Ang ginagamit ko lang na assist 1, 2, 3. Ang 3, yan na po yung pinakamataas. Minsan 5 kung sobrang paahon na talaga na kailangan ng i-max yung So doon po, yung daan po dito sa amin na medyo may mga paahon, pata, ganyan, tapos kalsada, tapos konting lubak-lubak. Ang nakukuha ko pong range dito ay mga nasa 60 to 70 kilometers po yung niya, yung range niya. Pero syempre kung isasagad ko yan hanggang sa Maloba talaga, mga 80 plus, ganyan. Sa una nga nagbike kami ng ng napakalayo dito kasi nga may schedule si Mrs. dun sa sa doktor. So nagbike lang kami. Ayun, inabot namin 90 kilometers. Ayan. So nakauwi pa kami tapos hindi pa siya masyadong lobat. So depende nga po yan mga kapadyak sa pagbabike nyo. Kung matipid ka, kung mahilig kang yung konting assist lang na gusto mo yung tinutulungan mo rin yung bike na nagpe-pedal ka lang na medyo pinapawisan ka. Ayun, malayo talaga yung mararating mo. Grabe. Pero syempre, kung pares ka nga sa style ko ng pagbabike, yung sinabi ko sa inyo na sagad sa buto yung talaga nakasingko yung assist na yan pagka ako lang. Kasi nga, ini-enjoy ko talaga yung pagbabike, di ba? Gusto mo yung parang yung lumilipad ka sa daan. So yun, mas maikli yung range. Pero syempre, na-enjoy ka. Kaya nga, ayan. Ganyan po yung pagbabike mga kapadyak. So yung mga wala pa pong e-bike dyan, inuulit-ulit ko sa inyo, subukan nyo na. Jacket pa rin ako dito mga kapadyak kasi medyo malamig yung hangin dito sa amin. Pag walang jacket, uubo-ubo na naman.
Mga kapadyak, kung nagbabike nga po pala kayo, huwag nyo pong kalilimutan. Halimbawa, mag-isa lang po kayo nagbabike, magdadala po kayo ng ganito, mga tools po na ano, na para sa bike. Gloves, itong ano, lalo rin sa mga mid-drive, ayan, chain link, pampatch dun sa ano, tapos ito, chain breaker, tapos itong pangkuha ng chain, pamputol, tapos itong pang open ng ano, ito may glue din, tapos ito pang open ng gulong sa mga, para maano natin interior. Kasi nga mga kapadyak, kung maplatan ka, kailangan may mga dala kang ganyan. Tapos ako minsan nagdadala ako ng ganito na lang, extra na ano, kasi nga minsan hindi mo makikita yung ano kung nasan yung butas, so useless din kahit na ano. So mas maganda ano, may dala kang ganito kahit medyo mabigat. Pero syempre ito rin yung pump na ano, itong dinadala ko palagi, Cyclus na ano, na pang pump sa ano, sa gulong o sa interior. Ayan, kasi nga iba na po kung ano, iba na po na handa ka in case na masiraan ka ron sa ano, sa daan, di ba? Huwag niyo pong kalilimutan yan. So magdadahan-dahan na ako dito mga kapadya, kasi nga ano, may mga nagja-jogging din dito, kaya nga ano, ingat-ingat. Nandito muna ako saglit dito sa ano, favorite spot namin ni ano, ni Mrs. Dito kami palagi. Ganda talaga ng paligid dito. Tingnan nyo naman, napaka-presko. Ano mga padyak, sama na kayo dito sa akin, bike tayo. Ito sobrang paahon naman, grabe. Ay, sobrang pababa. Ayan, so mga kapadyak, pauwi na tayo. Short ride lang naman yung ginawa natin, tamang kwentuhan lang.
Hi ka sa camera. Pitok. Pusang gala. Yan mga kapadyak, nakauwi na tayo. Grabe, pawis na pawis ako. Medyo mainit yung panahon din. Tapos tamang padyak. Ayan. Sa mga nagsasabi dyan na hindi ka papawisan sa iba, kalokohan. Ayan, maraming salamat po mga kapadyak. Kita-kita po tayo sa susunod na video.